good afternoon po. Kami po yung mga entrep. Magaling po kami BTEC. And may 7 tanong lang po kami na itatanong sa inyo para po dito sa tungkol sa business nyo po and kung ano po yung masasabi niyo sa amin bilang entrepreneurs po na gusto po mag-start din po ng business. So, yung first question po namin is, maaari niyo po bang sabihin sa amin yung tungkol sa sarili niyo, tungkol po dito sa small business? Sa small business. Nag-umpisa po mo. Di madali mag-umpisa sa negosyo kung hindi mo alam ang pag-umpisa ng negosyo. Kasi una dyan, sugal talaga ang negosyo. Pwede kang kumita, pwede kang malugi. Tingnan po naman po sa sarili niyo. Sa amin, di lang kasi ito ang umpisa namin. Nag-umpisa kami sa damit, AKW. Kung nag-pandemic, nalugi lahat sa damit. Dahil nag-iba kami ng negosyo, nag-milk tea, umina din ng milk tea. Sa malamig kami. Eto, kumikita naman kahit paano. Narinig po namin, nalaman po yung name. Pangalan? Mark. So, kuya, second question po is, ano po yung nagtulak sa inyo para ito yung po yung business? Kasi sa AKW, sa damit, wala nang pag-asa kasi kumita. Kasi marami na gumawa, Shopee, TikTok, Lazada. Lahat na lang kami. Sa malamig, kahit paano, kumikita naman. So, yung pangatlo question po kaya, so, syempre po may business po kayo. And hindi naman po madali. So, ano po yung mga pagsubok po na nakaharap niyo? And paano niyo po yung nasolusyonan na kayo? Sa paminsan, mahirap. Di bumibenta ng sapat, makapit sa mga 5-6. Utang din kami. Kami naman lahat mga negosyante na utang din. Hindi pwede yung labas, wala nang bumabalik. Siyempre, pag naubos na yun, hindi nabas mo, kailangan mo umutang. So, yung pangapat po na question ko yun is, ano pong pakiramdam na maging isang small business owner or entrepreneur na basta po maging owner po ng business, ano po ba? Masabi may sa negosyo kaysa yung namamasukan. Kasi pag namasukan ka, pare-pare sa mga amo, may pangit na ugali, may mabait. Dati din ako naging kargador din ako. Kargador, lahat, pinasukan ko dyan sa bayan. Hindi lahat ng ng amo, pare-parehas. May po kayo mag-aaral. So, yung pag-ibang question po is, paano yung po na-handle ng maayos yung mga pagsulot po, mga pagkakamali? And yung mga sinasabi po ng mga tao sa inyo? Siyempre, ikaw na lang mag-a-adjust sa mga ibang tao. Siyempre, wag mo na lang napapasin kasi pag pinansin mo lang yun, mas away lang, magsasama lang loob mo. Dahil ikaw ang mag-a-adjust, ikaw ang nag-aanap buhay kaysa sa mga ibang tao. Mas mahirap. So yung pangalan na gano'n po ko is ano pong mindset or planning yung para po makapagtayo po ng business? Siyempre, una dyan, pag nag-negosyo ka, iisipin mo kung ano patok sa mga estudyante ngayon. Kasi pag di mo iniisip ang patok sa estudyante, iniisip mo lang mag-negosyo. Hindi mo alam yung bentahan, nagbenta ka ng mataas. Hindi siya patok sa budget ng estudyante. Siyempre, inaano din namin, presyong masa para sa mga estudyante din. Okay, but so, yung last question po namin po is, ano po pwede yung masabi sa amin, yung mga ito po? Ano po yung advice nyo para yung masabi? If mag-start po kami ng business na gano'n. Sa mga bagong ngayon na gusto mag-negosyo, mas isipin muna ninyo kung saan kayo kukuha ng puhunan. Mas maganda kasi, mamuunang kayo sa repair nyo. Huwag kayong aasa sa mga utang. Pag kasi sa utang yung inumpisa ang negosyo, mas mababaw lang kayo sa utang. Thank you po. Thank you so much.